Mga kwentong pambata, ang munting sumpa ni Yaya. Noong unang panahon sa isang payapang baryo sa General Santos, may isang maliit ngunit masayang tahanan. Dito nakatira mag-asawang si Nadine at Jethro. At ang nag-iisa nilang anak na si Stephanie ay lumalaki na laging nasusunod ang lahat ng gusto. Isang umaga, abalang-abala na naman ang mag-asawang si Nadine at Jethro. Nagmamadali silang mag-empake para sa isa na namang business trip. Stephanie, anak, alis muna kami ha. Eto ang allowance mo. Mag-behave ka, okay? Sambit ng ina na si Nadine. Mary, ikaw nang bahala sa anak namin. Sambit naman ng ama na si Jethro. Opo sir, opo ma'am. Gagawin ko po ang lahat, babantayan ko po siya ng maayos. Ngiting sagot ni Mary. At sa pag-alis ng sasakyan ng mag-asawa, tila lumuwag ang mundo para kay Stephanie, isang mundo na wala nang makakapigil sa gusto niyang gawin. Agad tinawagan ni Stephanie ang tropa, sina Sofia, Jonalyn at Nicole. Masaya sila, may ingay, walang preno. Ngunit sa bawat lakad nila isang ugali ang paulit-ulit na lumalabas, ang walang pagkundangang pagtatapon ng basura kahit saan. Stephanie, huwag ganyan, masama yan eh, sambit ni Sofia. Hay nako, hayaan nyo nga yan. May maglilinis naman yan. Promise. Tugon ni Stephanie na walang pakialam. May basurahan naman eh. Kita mo oh. Sambit ni Jonalyn. Isang hakbang na lang, Steph. Bakit ayaw mo pang itapon ng tama? Dagdag naman ni Cole. Ngunit irap lamang ang sinagot ni Stephanie. Kayo na nga nililibre, kayo pa ang daming sinasabi. Sambit ni Stephanie na may inis. Hindi siya nakinig. At si Mary na tahimik lamang na sumusunod ang patuloy na naglilinis ng bawat kalat. Nang muli na namang maghagis ng basura si Stephanie sa gitna ng tawiran. Stephanie, ilang beses ka bang dapat pagsabihan? Sigaw ni Mary. Ate mo, kalat lang naman yan eh. Sambit ni Stephanie na walang takot. Biglang kumislap ang paligid. Lumitaw sa kamay ni Mary ang isang makinang na wand. Dahil sa kawalan mo ng respeto sa kalikasan, isinusumpa kita, mariing sambit ni Mary. Ha? Ano? Gulat na sambit ni Stephanie. Mula ngayon, ikaw ay magiging isang basurahan at babalik ka lang kapag natutong magtapon ng tama ang mga tao sa'yo. At sa isang iglap, nawala si Stephanie. Pag-uwi ni Nadine at Jethro. Stephanie? Anak! Walang sagot. Mary, saan na ang anak namin? Sigaw ni Jethro. Ngunit gusto ko lang naman kayong linawin na ang lahat ng ito ay dahil din sa kagawan ninyo. Sagot ni Mary. Isinalaysay ni Mary ang lahat, ang pagwawaldas ng bata at ang sakit na nararamdaman ng kalikasan. 3 linggo ang lumipas at ang basurahang si Stephanie ay nakatayo pa rin sa sulok ng baryo. Hanggang isang araw, sina Joyce at Arden, 2 batang disiplinado, ay may hawak na maraming basura mula sa kanilang merienda. Hanap tayo ng basurahan, ang dami na nating hawak eh, sambit ni Joyce. Ayun, doon, sagot naman ni Arden. Maingat nilang itinapon ng basura, maayos, may respeto. At biglang nagbago ang anyo ng basurahan. Hala! Bakit naging tao? Sigaw ni Joyce. Nananaginip ba ako? Sambit ni Arden na nanginginig sa gulat. Pagdating ni Stephanie sa kanilang bahay. Mama, Papa, patawad po. Sambit ni Stephanie habang umiiyak. Anak, kami rin ang may kasalanan. Sambit ni Nadine habang mahigpit siyang nakayakap. Tandaan niyo, ang tunay na pagbabago ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. Sambit ni Mary. Mula noon, ang kanilang pamilya ay naging huwara ng pagmamahal, respeto at malasakit sa isa't isa at sa kalikasan. May natutunan ba kayo mga bata? Kaya kayo, lagi niyong tatandaan ang pagmamahal at respeto sa kalikasan ay nagsisimula sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Kaya huwag kayong magtapon ng basura kahit sana, baka magaya kayo kay Ate Stephanie ninyo. Lagot kayo!